Ako si Chumian. 3 araw na ang nakalipas. Kinausap ako ni Mr. Lian Tiangke ng Lishi Financial Group at inalis ako mula sa isla ng Feng. Ginoong Lee, malayo ito sa sentro ng bahay kubo sa squatter. Karamihan ay mga baliw. Dito siya dinala 3 taon na ang nakalipas, 21 taong gulang na siya ngayon, walang konkretong impormasyon, siguro ay isang palaboy, na-diagnose na may schizophrenia. Ayoko? Pakiusap? Pakawalan mo ako. Ate, Nakapatay ako ng tao. Huwag kang matakot. Tiangke, hindi ka na nila masisira pa. Ang ganda ng pagbagsak ng niebe. Talagang napakaganda. ate, wag. Siya na. Assistant Meng? Bakit kailangan pang pumili ng baliw sa squatter? Pati ba ang negosyo ni Si Oli ay nangangahas kang usisain ng basta-basta? Wala ka na bang pagpapahalaga sa buhay mo? Opo. Ginoong Lee, sino ba talaga itong dakilang tao? Hindi ko inakala na mabubuhay pa akong makaalis sa islang ito. Napunta tayo sa rosas na hardin na ito ay maituturing na magandang bagay. Dapat lang alagaan ang maliit na batang babae na ito kahit na may kaunting problema sa pag-iisip. Ngunit araw-araw, hindi siya nagagalit o nanggugulo. Nakaupo lang doon ng tulala, talagang hindi mahirap alagaan. Tama? Lee Tiangke, 25 anyos, ang panganay na binata ng Lee Financial Group. Malupit kung kumilos. Maraming yumaman sa pagsuporta sa kanya. At marami ring galit sa kanya, kaya madalas siyang tinatangkang patayin. Ang mga nagkakamali sa paligid niya ay magtatapos sa malagim na kamatayan. Hindi ako may sakit. Hindi pa lang ako sigurado kung ano ang dahilan ng paglabas ko sa isla ng hangin, kaya kailangan kong magpakita ng kaunting sintomas. Kung hindi, kung mahahalata niya ako, baka walang magandang mangyari. Naku po, mahal na rin ako. Talaga kang may sakit. Hindi ganyan laruin ang ugoy na ito. Ganyan ba kayo mag-alaga sa kanya? Paumanhin. Paumanhin, kasalanan namin. Ayaw ko nang makita ang dalawang walang silbi na ito. Opo. Kapag dumating si Ginoong Lee sa susunod, hindi na ninyo kailangang pumasok para maglingkod. Opo. Kapag dumating si Ginoong Lee sa susunod, kaya mananatili ako rito. Bakit? Ang CEO ng isang malaking kumpanya. Bakit niya kailangan ng isang baliw na tulad ko? Magkamukha talaga sila. At siya, sino siya? Kaaway ba? O dating kasintahan? Oo. Kamukhang kamukha niya ang panganay na binibini. Noon, nagkasakit ang panganay na binibini, ganito rin siya katahimik. At kahit noong umalis na siya, napakasupil niya. Nang namatay siya? 21 taong gulang pa lang siya. Ang pangkalahatang pagsusuri ng ginang na ito ay nagawa na. Wala siyang anumang nakakahawang sakit at hindi rin siya agresibo. Wala kang magiging problema sa kanya. Bukod pa rito, hindi namin nakita ang kanyang impormasyon sa pagkakakilanlan. Hindi na mahalaga. Pamalit lang naman siya. Anong klaseng pagkakakilanlan pa ang kailangan niya? Tila, malamang luma niya itong kasintahan. Parang sa buong buhay ko, magiging pamalit na lang ako. Mauna ka nang bumaba. Matutulog ako dito. Anong ibig mong sabihin na matutulog ka? Anong nangyayari?
Tandaan mo ito. Simula ngayon, ikaw ay pag-aari na ni Li Tianke. Hindi siguro, di ba? Sa harap ng isang pasyenteng may kapansanan sa pag-iisip, hubarin ang damit? Hindi ba't isa kang baliw? Huwag kang maghubad. Huwag kang maghubad. Huwag nang maghubad pa. Hindi, kailangan kong umalis agad sa lugar na ito. Kakawala pa lang ako sa isang panganib, heto na naman sa isa pa. Ang presidente ng pinakamalaking korporasyon, interesado pala sa isang baliw, kahindik-hindik. Hindi naman mahirap tumalon. Ang mahirap ay hindi magpapalabas ng kahit kaunting ingay para hindi ako agad mahuli. Bahala na, susubukan ko. Bakit ang bilis niyang maligo? Hayaan na. Bakit ka napunta rito? Kahit na magkasiran lang tayo, Kung wala ang utos ko? Maglakas loob kang tumakas? Babaliin ko ang mga paa mo? Hindi mo naiintindihan? Nakalimutan ko? Isa kang baliw. Kahit sabihin ko, hindi mo rin maiintindihan. halika na, magkasiran na. Tapos na. Ate, patuyuin mo ang buhok ko. Ate? Ano ang nangyayari? Ano ba talaga ang gusto niyang ipagawa sa akin? Makinig ka? Minsan ko lang ito sasabihin sa iyo. Sa susunod, kung utusan kitang patuyuin ang buhok ko, at hindi mo gawin, itatadtad ko itong magagandang daliri mo. Isa-isa. At ipapakain sa aso. Baliw. Kung gayon, siya ang namatay na kapatid niya. Ako ang kapalit ng namayapa niyang ate. Mabuti na rin, sa ganoong paraan, hindi niya ako magagawang masama. Yakapin mo ako. Ang baliw na ito ay talagang nakakagulo. Hindi marunong makinig. Ate? 9 na taon lang ako nang umalis ka? Wala akong maibibigay sa iyo. Ngayon, 25 taon na ako. Pareho pa rin. Wala pa ring maibibigay sa iyo. Ate, gaya noong bata pa tayo, tapikin mo ako, pwede? Iyan, mas maganda. Sumpa, ang kati. Mukha namang disente. Bakit napakabangis? Ipagpatuloy mo ang pagtapik.
Ate, Nakapatay ako. ate, wag. Lintik? Matagal na ba akong hindi nakakahawak ng babae? Bakit ako nagka-interes sa isang baliw? At nagbigay reaksyon? Tapos ang sarapan ng tulog? Masakit, manyak. Sa wakas umalis na siya. Ang sakit. Ngayon, may ilan na namang kongresista ang nagsalita sa harap ng media, sinasabing gusto mong manipulahin ang ekonomiya ng bansang A at nais mo itong sirain. Sigurado ang manipulasyon. Pero ang sabihing, sirain ay hindi tama sa kanila. Ayusin mo. Naiintindihan ko. Siya nga pala, humanap ka sa akin ng babae. Babae? Anong klaseng babae? Matanda, malinis, voluntaryo. Naiintindihan mo ba? Opo, Ginoong Lee. Nakakagulat. Pagkatapos bisitahin ni Ginoong Lee ang kapalit ng kanyang ate, paglabas niya ay humingi agad siya ng babae. Parang may mali sa lohika na yan? Mukhang kailangan ko talagang tingnan ang mundo na hindi ko nakita sa loob ng 3 taon, pati na rin ang aking mga kapamilya na matagal ko nang hindi nakikita. Naku, binibini. Hahaha. Ay, hindi na raw dumating si Binata ng ilang araw. Darating kaya siya ngayon? Siguro hindi. Narinig ko na pupunta si Binata sa isang piging sa Karatig Lungsod ngayong gabi. Wala siyang oras umuwi sa imperial na kapital at lalong hindi siya babalik dito. Hindi pala babalik si Lichangke. Kung gayon, madali na lang. Binibini, kumain ka ng merienda. Hahaha. Ako ay isang munting paru-paro. Hahaha. Lipad ng lipad. Ay, binibini, binibini, Lilipad na. binibini. Binibini. Ako ay isang munting bubuyog ay binibini. Binibini, binibini. Hindi masaya ang kusina. Sumama ka kay Hima sa labas. Lilipad na Binibini. ako. Binibini. Gusto kong Binibini. lumipad. Ako ay isang munting bubuyog. Munting bubuyog. Ay, Ako ay isang binibini. munting- Hindi masaya ang kusina. Sumama ka kay Hima sa labas. Ayoko. Gusto kong lumipad. Tara na, umalis na tayo. Ang dosis ng gamot na ito, sapat na para makatulog sila ng 5 oras. Ang lasa ng kalayaan. Binibini, narito na tayo. 58 piso. Salamat. Ito ang bahay mo? Bahay ng kalaban. Tay, nagmamakaawa ako sa inyo. Huwag niyo po sana akong ibigay sa iba, di ba? Anak niyo po ako. Siguradong gagantihan ko ang kabaitan niyo paglaki ko. Tay, nakikiusap ako. Huwag niyo po akong ipadala sa barong-barong. Mamamatay ako. Sa puntong ito, hindi ko na itatago sa iyo. Si Xiaoxing ay magkakaroon ng malaking kapahamakan sa edad na 18. Dito ka sa pamilya Chu para saluhin ang malas ni Xiaoxing. Ngayon, gusto mo
O ayaw? Kailangan mong umalis. Chumian, sa totoo lang, hindi ko naman gustong mangyari ito ng ganito kaaga. Nasaluhin mo ang malas. Pero sino ba naman ang may kasalanan kung nagkagusto si Feng Shenjun sa iyo, di ba? Binigyan ka niya ng love letter, nagpahayag ng pagmamahal sa iyo, hinabol ka ng todo. Ay naku, tingnan mo ang mukha mong iyan. Gusto ba ng mga lalaki ang katulad mong ganyan, malinis lang tignan sa panlabas? Xiaoxing. Magkapatid tayo na lumaki ng magkasama. Magkapatid? Karapat-dapat ka ba? Ampun ka lang. Inilagaan ka ng pamilya Chu sa loob ng 18 taon. Panahon na para magbayad ka ng utang na loob. Makasalo sa malas ko, iyon na ang swerte mo. Xiaoxing. Ay naku, Itay. Paalisin niyo na siya. Nakakainis. Tay, Xiaoxing, bumalik ako. Ang bangungot ninyo. Nagsisimula na. Itay, Inay. Inay, bakit kayo umuwi sa ganitong oras? Bakit ka rin umuwi ng ganitong kalate? Mag-usap tayo sa loob ng bahay. Nabalitaan ko? Pumunta ka sa Lee Group ngayon? Oo, sayang nga lang. Hindi ko nakita si Litiangke. Pero ayos lang. Yung nag-asikaso sa akin, lubos niya akong irekomenda. Makikita ko rin siya. Compadre, tama ang ginawa mo. Xiaoxing, hindi ba kayo nagde-date ni Shenjun? Inay, paano siya maihahambing sa Lee Group? Ang numero 1 korporasyon sa bansa eh. Napakababa ng tingin ko sa kanya. Ang lakas naman ng loob mo. Ang lakas ng loob mong subukang lapitan si Litiangke. Para kang isang batang baka na hindi natatakot sa leon. Ay tama na. Huwag mo nang panghinaan ng loob si Xiaoxing. Puro panghihina lang ng loob ang naririnig ko. Hindi mo man lang ako sinusuportahan, Inay. Sige na, maliligo na ako. Hindi na ako kakain. Uy. Ah. Itay, Inay. Xiaoxing, Itay. Inay. Tingnan nyo. May nakapuslit ba na sino man dito ngayon? Wala po. Nasa bahay lang po kami buong araw. Paano naman po may makakapasok? Walang anumang kakaibang nangyari? Wala po, ang lahat ay normal. Sige, umalis ka na. baka si Xiaomian? Ma, huwag mo nang banggitin ang pangalang iyon. 3 taon na? Dapat matagal na siyang patay sa slum. Dahil lang sa namatay siya kaya... Siguradong si Xiaomian? Siya ang nagbalik bilang multo para hanapin tayo. Tama na. Ano naman kung bumalik siya? Noong nabubuhay siya, isa na siyang walang kwenta. Kahit patay na, kaunting gulo lang ang kaya niyang gawin. Ibig sabihin, kahit multo siya, isa pa rin siyang wala. Tama nga, Ma. Natatakot ka sa isang tsumiang. Sobrang nakakatawa naman. Pero pa, kung araw-araw ay ganito ang eksena, nakakainis din. Bakit hindi? Maghanap tayo ng master, magparitwal, para ang kaluluwa ng babaeng iyan mabigyan ng kapahingahan sa impyerno. Patay na ang tao. Pipigilin pa rin ang kaluluwa niya? Sobrang malupit naman yan. Baka masira ang karma natin. Tingnan mo ang pagiging indecisive mo. Mabuti na lang at hindi ka sinundan ng anak natin, kundi ano na kaya ang nangyari? Kontakin ko na agad ang master. Gusto mo akong takutin? Mangarap ka na lang. Chumiyang, buhay ka man o patay,
Palagi ka lang sasakupin ni Chushing. Matagal na rin akong hindi nakakakita ng ganito karaming normal na tao. Ang sarap ng pakiramdam na ito. Kaso lang, wala akong identification ngayon. Isa akong walang papeles. Siguro, mahihirapan akong makatayo. Maganda ang buhay. Mas marami ang paraan kaysa sa problema. Tiyak na makakaisip ako ng paraan para mabuhay. Gayunpaman, hindi na rin ako pwedeng magtagal pa sa tabi ni Li Tianju. Ang lalaking yon, talagang parang bomba na anumang oras ay pwedeng sumabog. Kuya Cheng, wag mong sabihin, ang gawa-gawang dokumento nyo, ang hirap talagang malaman kung peke o hindi. Ang galing talaga. Oy, bilis, tingnan nyo. Panayam kay Chushing yan. Chushing. Kaya, pagkatapos ng isang buwan ng pag-aasikaso, sa wakas ay nakuha mo ang donasyon ng Feng Corporation para sa mga batang Afrika. Kaya, tungkol dito, may gusto ka bang sabihin? Ay naku, wag ninyo na pong sabihin ng ganyan. Parang ako lang ang may nagawa. Sa totoo lang, matagal nang gumagawa ng charity ang Feng Corporation. Ako, nakita ko lang na masyadong naghihirap ang mga batang Afrika, hindi man lang makapag-aral, tumulong lang ako mag-ugnay. Sa nakaraang 3 taon, si Chushing at Chu Zhengming ay parehong maayos ang takbo ng buhay. Kuya Cheng, yung babae doon ay maganda ah. Oo, maganda nga. Kung hindi ko makakasiping si Chushing, siya na lang. Ate, ang dami mong in-order. Kaya mo bang ubusin yan mag-isa? Gusto mo ba? Sasama ako kumain kasama ka? Nililigawan mo ako? Wow, ang galing. Ang galing. Sige. Alam mo ang pasikot-sikot. Malapit dito, may isang 5 bituing hotel. Masarap ang kanilang jacuzzi. Ipaparamdam ko sa iyo mamaya. Ah, ikaw? Hoy, ano ang ginagawa mo? Huwag kang lumapit. Ate, tita, ate, lola, nagkamali ako. Saan ka nagkamali? Hindi ko dapat ginawa iyon. Nililigawan kita. Ako, Nagkamali? nagkamali sa... Ang pagkakamali mo ay, hindi mo dapat sinabi na kung hindi mo makakasiping si Chushing, ay ako na lang. Hindi. Naririnig ko na. Ang pamilya nyo ay gumagawa ng peking dokumento. Lahat ng peking dokumento ay kaya nyo. Lola, isusumbong mo ako? Gumawa ka ng peking dokumento para sa akin. Ganda mong babae. Bakit ka magpapagawa ng peking dokumento? Gawa na? Gawin agad. Babae, 21 taong gulang, Mayo 27 ang kaarawan, kahit ano na lang ang iba. Pangalan? Kahit ano na lang din? Pangalan? Xiangla. Ha? May reklamo ka? Wala akong reklamo. Magandang pangalan, matamis at masarap magandang pangalan. Pagkatapos ng 5 araw, 9 ng gabi, sa Diamond Mall Coffee Shop. Kung hindi ka dumating, Ha? patay ka sa akin. Sige. Huwag kang mag-alala. Ako si Ye Cheng. Siguradong pupunta. Sige, bayaran mo na itong bill ng lamesa. Umalis ka na. Chengge, tara na. Hindi madaling kaaway ang babaeng iyan. Ang ganda. Nakatipid na naman ako. Boss, bigyan mo pa ako ng 10 kilo ng crawfish. Sige po. Umalis na kayong lahat. Nililinisan na ang lugar. Dali. Ang buong kalye ay inukupan namin. I-reserve ang... Mahirap intindihin ang mundo ng mayayaman. Boss, bigyan mo pa ako ng take-out box. Sige po. Itong nagpa-reserve. Baka si Li Tiangke iyon. Bilisan nyo, bilisan! Naku po, patay. Hindi ba siya ang CEO ng A Country's First Financial Group? Bakit naman siya pupunta sa ganitong
ordinaryong food street para kumain? Malapit na silang dumaan, malapit na. Linisin ang lugar. Hindi kayong mga tindera ang lilinisin. Bumalik kayo sa inyong ginagawa. Magluto kayo ng masarap na pagkain. Tindera, Northern BBQ. Tandaan, ilabas ninyo ang pinakamalinis at pinakahigienikong sangkap sa inyong tindahan para ihawin. Kahit kaunting pagkakamali lang, sinisigurado kong hindi mo na makikita ang araw bukas. Ano pa ang hinihintay niyo? Bilisan. Wala na tayong magagawa kundi subukan. Boss Lee, sabi ng mga kaibigan ko, kakaiba daw ako. Hindi ako nagnanakaw ng bag o bumibili ng alahas. Gusto ko lang ang tumambay sa ganitong food street. Boss Lee, ang isang taong tulad mo na laging nasa matataas na gusali at nagtatrabaho, ay dapat bumaba at makihalubilo sa mga tao. Gusto ba ng mga lalaki ang ganitong kaarteng babae? Tapos na ba ang pag-ihaw? Maglagay muna tayo ng kaunti? Ang daming tindahan dito. Bakit ako lang ang tinitingnan mo? Hindi ako kilala. Hindi ako kilala. Hindi ako kilala. Sandali. Nakilala ako. Hindi ba gusto mong kumain? Kumain ka. Inutusan ka bang maghatid ng pagkain? Boss Lee, pero gusto ko. Ikaw. Magkakaroon ng eksenang pang-adulto. Ngayon tatawag, hindi ba ito magmumukhang masyadong pinilit? Mengshu, inutusan kitang hanapan ako ng babae? Ako'y hahanapan mo ng mamamatay tao? Kung hindi lang ako mabilis kumilos? Hindi ba't bababa ka sa impyerno para samahan ako? Paumanhin, Boss Lee. Hindi ko po napigilan ang isang babaeng tulad nito'y dinala ko sa inyong tabi. Nararapat po akong mamatay. Huwag kang mag-alala. Ang buhay mong ito, kukunin ko yan kapag dumating ang tamang panahon. Ibalik mo siya at tanungin ng maigi. Sino ba talaga ang gustong pumatay sa akin? Opo, Boss Lee. Walang kwenta. Bumalik na tayo. Ikaw ay isang maliit na mangangalakal. Napakatapang mo. Hindi ka ba takot? Alam kong ikaw si Mr. Lee. Isang dakilang tao na tulad mo. Tiyak na poprotektahan mo kami. Kung may pagmamadali sa pagbigay, walang sino man ang ayaw. Talaga? Tungo sa Qiang Yuan. Si Li Tiangke. Napakakakilakilabot niya. Teka, Qiang Yuan? Pupunta siya sa Qiang Yuan? Hindi, kung pupunta siya doon, malalaman niyang wala ako doon. Kahit makatago, kapag nahuli, malala ang magiging kahihinatnan. Kailangan ko nang umalis. Sumabay sa sasakyan ni Li Tiangke pabalik sa Qiang Yuan. May pag-asa pa akong lumaban. Presidente Lee, sumakay na po kayo. Gusto kong doon sa kabilang sasakyan. Masusunod.
Presidente Lee, bigyan niyo po ako ng pagkakataong makabawi. Ako po ang muling maghahanap para sa inyo. Huwag nang humanap ng tulad nitong gabing ito. Sobrang arte. Ang hahanapin ko po ngayon, sigurado akong ikagagalak nyo. Hindi ko po alam, Presidente Lee, kung mayroon po kayong partikular na pangangailangan. Halimbawa, ang malambing, ang may magandang katawan, o ang mas masigla. Gusto ko, ang may problema sa isip. Ang pagkahilig ng taong ito ay talagang kakaiba. Hindi ba't narinig ko ang pinakalihim ng nangungunang tao sa country? Nakita ko. Kumpara sa babaeng ito ngayong gabi, mas matindi. Ang pagnanasa ko sa babae sa Qiang Yuan. Anong ibig sabihin yan? Ang babaeng iyon na sinasabi niya, siguro hindi sina Fang Ma at Hima, hindi ba? Pero hindi ba ako ang kapalit ng namatay niyang ate? Paano naman niya? Ang panlasa ni Mr. Lee ay talagang kakaiba. Mahilig din sa baliw. Sabihin mo, gawin ko kaya siya? Pero kung gagawin ko siya, hindi na siya magiging kapalit. Kailan pa naging ganito kahirap magdesisyon si Mr. Lee? Mr. Lee, dumating na tayo? Naku, paano siya nakatulog? Siguro sa loob ng 2 araw na pagbabantay sa pasyenteng may sakit sa isip. Sobrang pagod, kaya hindi siya nakapagpahinga ng maayos. Nakabalik Batang ka na. Ginoo, hindi ba sinabi mong hindi ka babalik ngayon? Nasaan siya? Ang batang binibini ay nakaramdam ng antok noong hapon, kaya hanggang ngayon natutulog pa rin siya. Paano ka nangahas na magsalita ng walang saysay sa harap ng batang Ginoo? Ang pagsasalita ng walang saysay ay maaaring magdulot ng kamatayan. Ang batang binibini ay talagang natulog ng maaga. Kung hanggang ngayon ay natutulog pa rin siya, hindi ako nagsisinungaling. Magpustahan tayo. Sige, tara. Talagang natutulog nga siya. Maaring mamatay ako sa pagka-suffocate dahil sa kanya balang araw. Gising ka na? Kapag gising ka na, bumaba ka at sabayan akong kumain. Sino ang gustong sumama sa iyo? Anong klaseng tao ang lalaking ito? Aray ko po, Huwag kang gumalaw. Ang babaeng kumikilos sa katawan ng lalaki ay isang pahiwatig. Wala akong pakialam kung baliw ka o hindi. ang lalaking ito ay talagang nakakalason. Anong nangyayari dito? Paano siya kumain dati? Okay naman kumain? Medyo nagkakalat lang minsan. Senyorita, kumain na po kayo. Ang dami kong nakain na inihaw kanina, paano pa ako makakain ngayon? Pero magandang pagkakataon din ito. Gusto mo nang may problema sa pag-iisip, di ba? Tingnan natin kung gaano mo siya kamahal. Ang ganda ng babae. Sayang naman. Ang ganda.
Pasensya po, young master. Papalitan ko po kaagad. Young master, baka hayaan na lang nating lumabas si Miss para kumain. Baka mawala ang gana ninyo sa pagkain. Oo, bilisan nyo at palabasin nyo na ako. Hindi ko talaga matiis ang manyakis na si Litiangke. May mali ba sa kanya sa salitang cute? Hindi na. Ano bang gusto niyang kainin? Hindi naman choosy si Miss sa pagkain. Ano mang ihain, kinakain niya. Ganun ba? Pero hindi dapat masyadong walang pinipili. Halimbawa, ang ihaw-ihaw na ganyang basurang pagkain. Hindi iyan pwedeng kainin. Bakit mo biglang binanggit ang barbecue? Baka nakilala niya ako sa night market? Nagbibiruan lang kayo, young master. Paano naman namin papakakainin si Miss ng mga inihaw na ganyan? Mabuti kung ganoon. Ang taong sa akin, si Litiangke, kung ano ang kakainin, ano ang hindi kakainin, ako ang nagdedesisyon. Kung ang maliit na to, hindi makikinig at kakain ng kung ano-ano, malala ang magiging resulta. Naintindihan mo ba? Sigurado akong nakilala niya na ako. Oras ng magpakatotoo. Boss Lee, hindi naman niya naiintindihan. Hindi niyo na kailangang pahirapan ang sarili ninyong. Hayaan si Yaya Fang at si Yaya He na mas bantayan ang pagkain niya ay sapat na. Tama ka rin pala, no? Taong may sira, maiintindihan ba yan? Nakilala ba niya talaga ako o hindi? Kung nakilala na niya ako, wala namang dahilan para hindi niya ako ibuking. Sige na nga, steady lang muna ako. Pwede bang tanggalin to? Itong klase ng electronic lock, gawa to sa espesyal na materyales. Napakatibay, kung walang espesyal na kagamitan, hindi mo talaga mabubuksan. Noon, may ilang taga-estero na kung ano-anong paraan ang ginawa para makatakas papunta sa syudad, para hindi sila mahalata ng iba. Pinutol pa nila ang sariling kamay para mabaklas ang kandado. Dahil kapag nakita ng mga tao sa lungsod na may suot ang sino man ng ganitong kandado, agad nila itong isusumbong at haharap sila sa mabigat na parusa. Kung ganon, hanggat suot niya, habang buhay. Isa na lang siyang maruming hampas lupang mula sa estero. Sobrang sagabal sa paningin. Palitan yan, bigyan mo ng ibang pulsera. Opo, Boss Lee. Dito po ba kayo magpapalipas ng gabi ngayon? Hala, mananatili siya rito? Dati hindi naman niya ako ginalaw. Pero hindi ibig sabihin na hindi niya ako gagalawin ngayong gabi. Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Anong gagawin ko? Bumalik sa manor. Talagang umalis siya. Ay nako, natakot ako. Natakot ako. Kung pupunta pa ang batang Ginoo sa Qiangyuan ng ilang beses, mabubuhay ako ng mas maikli ng ilang taon. Ay nako. Bakit umalis ang batang Ginoo? Nako, may tinawagan at umalis nang nakasimangot. Sa tingin ko malamang nag-uwi na naman ng babae ang matandang Ginoo, kaya nagalit ng ganoon ang batang Ginoo. Hindi siya walang kinalaman kung bakit naging ganito ang batang Ginoo ngayon. Hindi ba? Namatay pa lang ang ina ng batang Ginoo? Pinakasalan niya agad ang matalik na kaibigan nito para maging bagong may bahay at ipinatira pa ang dalagitang 10 taong gulang at ang bagong silang na batang Ginoo sa Qiangyuan. Patay na ang ina ni Litiangke. Ibig sabihin, ang kanyang ina at ate, wala na sa mundo. Kailangan ko pa rin gawin ang lahat para makaalis sa Qiangyuan sa lalong madaling panahon at makapagsimula sa bansang A. Si Litiangke, mukhang nabasa na ako. Hindi na ako maaaring manatili pa. Kailangan kong umalis. Ang pamilyang Chu, wala talagang nagbago. Naniniwala pa rin sila sa pamahiin at okultismo. Sigurado akong inakala ninyo na bumalik ang kaluluwa ko. Chu Jiangming, Chu Xing, ito ay sarili ninyong kagagawan. Magandang araw po. Nire-report ko po sa inyong kumpanya na ang konsehal na si Chu Jiangming
ay nagtatago sa bahay ng isang masamang pamamaraan ng pangkukulam. Kung pupunta kayo ngayon, makakuha pa kayo ng headline. Kung maaga pa, mauunahan na kayo ng kalaban. Perpekto. Takbo. Nandoon sila. Bilisan. Kunan ng litrato. Totoo nga, bilisan. Anong nangyayari? Kongresista Chu, pakisagot po. Anong ginagawa nyo? Anong ginagawa ninyo dyan? Kongresista Chu, anong ginagawa mo? Pakisagot. Anong ginagawa ninyo? Anong ginagawa ninyo dyan? Kongresista Chu, anong nangyayari? Pakisagot po ang tanong. Bilisan. Ihatid na ang master. Bilisan, bilisan, bilisan. Takbo, takbo, takbo. Tara na, tara na, tara na. Talaga itong mga media. Mas marunong pa sa paggawa ng headline ng isa't isa. Sa wakas, makakatulog na ako ng mahimbing ngayong araw. Ang headline ng balita bukas, tiyak na mas kagilagilalas kaysa sa ngayong araw. Sir, pinapasabi po ng sir na hindi na siya maglalaro ng babae. Bigyan nyo na lang po siya ulit ng isa pang pagkakataon. Huwag na po ninyong pahirapan ang kanyang gastos. Bumalik ka at sabihin mo sa kanya. Ang pamilya Lee ay pinatatakbo ng mag-isa ng nanay ko. Kung maglakas loob pa siyang mag-uwi ng ibang babae, ako mismo ang magtatanggal ng kanyang pagkalalaki. Oo. Punieta, wala man lang isang bagay na naaayon sa gusto ko. Yung mga matatandang buwitre sa korporasyon, araw-araw iniisip kung paano siya ilaglag para makapwesto. Pag-uwi ko, sangkaterbang problema pa rin. Boss Lee, hindi po ba kayo nakatulog ng maayos? Sa tingin mo ba dito ako makakatulog ng maayos? Boss Lee, ipinahanap nyo sa akin ang impormasyon tungkol doon sa dalagang nakatira sa Rose Garden. Nakalap na ako ng kaunti. Hindi siya pulubi. Tama. Medyo nahirapan pa ako bago ko nalaman na si Chu Zhengming ang nagpadala sa kanya sa squatter. Pero sa mga record ng pamilya Chu, ni isang bakas niya ay walang nakalista. Kaya, bakit ipinadala ni Chu Zhengming ang isang 18 taong dalaga sa ganoong lugar? Kailangang alamin pa natin ito. Chu Zhengming? Yung kongresistang iyon, noong nakaraang quarter pumunta pa sa korporasyon para hilingin ang suporta nyo. Alamin ng malinaw, gusto kong malaman kung saan talaga siya nagmula. Mukhang hindi interesado si Young Master sa mga nangyayari sa pamilya Chu. Wala pala kayong pakialam. Nauunawaan ko. Anong itinatago mo? Opo, ang balita tungkol sa pamilya Chu ay malaking iskandalo. Akala ko hindi kayo interesado. Bitag ng libingan. Puro pamahiin. Pero narinig ko na ang pormasyong ito ay napakamasama, kayang itapon ang kaluluwa sa 16 palapag ng impyerno para dumanas ng pagpapahirap at paghihirap, at pagkatapos ay sirain ito ng tuluyan, hindi na muling mabuhay. Gusto ng pamilya Chu na itapon ang kaluluwang ito para masira ng tuluyan? Nakipag-ugnayan ako sa ilang media. Isang reporter lang ang nagsabi. Malabo niyang narinig, ang maestro na gumagawa ng ritual ay nagbanggit ng isang pangalan, Chu Mian. Chu Mian. Meng Shu? Sa tingin mo, kung mamatay ako balang araw, magkakaroon kaya ng tao na gustong itapon ang kaluluwa ko sa 16 palapag ng impyerno? Hindi. Pero sa mundong ito, maraming nagagalit sa akin. Opo, marami nga po ang nagagalit sa inyo, pero naniniwala ako, bago kayo mamatay, uunahin niyo po silang itapon sa 88 palapag ng impyerno. Mahusay. Walang sino man ang makapagtatapon sa akin si Li Tiangke sa 18 palapag ng impyerno. Gayun din ang alaga kong maliit na nilalang ay hindi ko papayagang bastusin ng iba. Ang maliit na nilalang na inaalagaan ni CEO Lee? Nag-alaga po ba si CEO Lee ng alaga kamakailan? Bakit hindi ko alam? Anghel na mukha, demonyong puso, ang dumi, naglagay ng ganitong masamang pormasyon sa bahay. Pati multo, hindi pinalampas. Mukhang marami na itong nagawang masama. Chushing, mamatay ka na. Ang mga netizen na ito ay talaga namang
patay? Ano nangyari? Bakit sa isang gabi, buong internet na ang bumabatikos sa atin? Ming, Xiaoxing, hindi nyo ba naiisip? Kaluluwa ba ni Chumin ang gumugulo? Nag-ayos tayo ng altar sa bahay? Paano biglang dumating ang napakaraming media? Hindi naman tayo ang nagpakalat ng balita. Bakit hindi natin sunugan ng papel na pera si Chumen para tigilan na niya tayo? Ma, ayos ka lang ba? Sunugan ng papel na pera si Chumen? Mangarap siya. Sige na. Huwag muna nating pag-usapan yan. Isipin na lang natin kung paano harapin ang Xiaoxing, ganito. Ang imahe mo sa publiko ay laging maganda. Ako mag-host ng press conference para sa iyo at ikaw ang mag-iiyak sa harap ng media. Sabihin mo na lahat ito ay dahil sa maling paniniwala sa huwad na pagkatapos. Hanapin mo ang mga binibiro kang mayayamang binata at ipapagtanggol kanila. Hanapin ang mga mayayamang binata. Hindi ba pinapagawa mo akong maging babaeng panlipunan? Kung kaya mong hingi ng suporta ni Litiangke, madali itong masosolusyonan. Pero papansinin ka ba niya? Talagang puro kamalasan. Ang Lishi Financial Group, kakakansela lang ng imbitasyon ko. Hindi ko man lang makita si Litiangke. Wala. Hahanap ako ng tao para patunayan ang integridad ko. Kung hindi pa rin gumana ang paraang ito, wala na tayong magagawa kundi hanapin si Feng Shenzhen sa pamamagitan ng kasunduan sa kasal sa Fengshi Financial Group para matabunan ang balitang ito. Kung dahil lang sa isang balita, ay kailangan kong magpakasal kay Feng Shenzhen, hindi ko kayang tanggapin. Kasalanan lahat ni Chumen, ang babaeng iyon, patay na, nanggugulo pa rin. Gusto talaga ni Binibini ang pulseras na ito. Oo naman, gusto ko. Ngayon, hindi ko na kailangang matakot na makilala ako bilang galing sa slum area. Mas madali na ang kumilos. Si Li Tiangke. Malaking tulong pala ang nagawa niya sa akin nang hindi sinasadya. Binibini, kumain ka ng dalandan. Sige, Xiaoxing. Ang balita ay panandalian lang. Ang mga netizen, sandaling magkakagulo at lilipas din. Shenzhen, buti na lang at nandyan ka. Para magsalita para sa akin sa harap ng media. Kung hindi, hindi ko alam kung paano ko malalampasan ito. Kung nakasama ko lang si Litiangke, alin pang media sa bansang A ang maglalabas ng masamang balita tungkol sa akin? Ano ang sinasabi mo? Ako ang nobyo mo? Kung hindi kita tutulungan, sino pa? Shenzhen, napakabuti mo sa akin. Ay, oo nga pala. Nabalitaan ko, sina Huang He at Zhang Dashi, lahat sila ay nagsalita para sa iyo sa harap ng media. Ikaw ba? Ang naghanap sa kanila? Ay, syempre hindi. Sila ang kusang loob na tumulong sa akin. Actually, medyo nahihiya pa nga ako. Yung dalawang manyak na yon, dalawang salita lang ang sinabi nila sa harap ng media para sa akin, pero sinamantala na nila ako. Chumian, Ano? Anong nangyari sa'yo? paumanhin, Shenzhen. Medyo marami akong pinagdadaanan sa bahay nitong nakaraang 2 araw, kaya madalas akong wala sa sarili paumanhin. Hindi pwedeng makita ni Feng Shenzhen si Chumian. Kahit nabalak kong iwanan ang reserbang ito, hindi ko pwedeng hayaang magkita ulit si Feng Shenzhen at ang masamang babaeng iyon. Sige na. Pumunta tayo sa banyo para ayusin ito. Papadala ako ng damit. Ma'am, nasaan na siya? Nakita ko si Chumian. May nakita ba kayong babaeng nakasuot ng berdeng damit? Baka guni-guni ko lang. Paano nakaligtas si Chumian? Mula sa mahirap na lugar na iyon? Kaya ang nakita ko ay tao o multo? Binibini. Binibini, ayos ka lang ba? Buhay. Chumian, hindi ka naman pala patay. Binibini, hindi ko po maintindihan ang sinasabi ninyo. Chumian, 3 taon tayong hindi nagkita. Ikaw pa rin ang nakakainis. Mukhang ang mga problema sa bahay namin, ikaw ang gumawa, di ba?
ang galing mo ha. Nakalabas ka sa slum area. O alam mo ba, ang mga taong lumabas sa slum area, anong kapalaran ang naghihintay sa kanila? Binibini, hindi ko po talaga maintindihan. Ang sinasabi ninyo, Hindi maintindihan ano? Sige, ngayon, tatawagan ko si Daddy para ibalik kanya sa slum area. Chumian! Feng Shenjun, isa pang lumang kakilala. Chumian, saan ka napunta nitong 3 taon? Matagal ka na naming hinahanap ni Xiaoxing. Hinahanap ako? Oo nga. 3 taon na ang nakalipas. Bigla ka na lang nawala ng walang paalam. Pumunta ako sa eskwelahan para hanapin ang records mo. Sabi nila, kinuha ka na raw ng pamilya mo. Dahil sa relasyon ng pamilya, hindi pwedeng ilabas ang impormasyon mo. Kaya pala, gusto pala ng pamilya Chu na tahimik akong mawala sa mundong ito. Oo nga. Matagal na rin kitang hinahanap namin ni Shenjun. Chumian, saan ka napunta nitong mga nakaraang taon? Ang galing ng pag-arte nyo, napakaganda. Kayong dalawa, hindi ba kayo nagkakamali ng tao? Paano naman kami magkakamali ng tao? Lalaki? Chumian, ang tagal nating hindi nagkita. Gusto mo sumama ka sa amin at mag-usap tayo? Wag na lang siguro. Tara na, tara na. Tara, mag-usap tayo. Hindi ko akalain na sa loob ng 3 taon, ang puso ni Feng Shenjun ay nananatili pa rin kay Chumian. Shenjun, ang ganda na nakita natin si Chumian. Ang galing. Ehem, Chumian. Kami na ni Xiaoxing. Chumian, hindi ka naman siguro magagalit? Dati hinabol ka ni Shenjun, pero nawala ka ng matagal. Ngayon kaming dalawa na. Sir, Miss, sa tingin ko ay talagang nagkakamali kayo. Hindi ako ang tinutukoy ninyong kung sino mang Chakmian. Galit ka lang sa akin? Galit dahil inagaw ko si Shenjun. Ibabalik ko na lang siya sa iyo, sige. Anong pinagsasasabi mo? Bagay ba ako? Anong ibabalik-balik? Tsaka noon, hindi naman talaga formal na sumagot si Chimian. Pero dati gusto mo si Chakmian, di ba? Ngayon, gusto mo pa rin ba siya? Kanina, nang tiningnan mo siya, napapraning ka na. Huwag kang mag-isip ng kung ano-ano. Ngayon, ikaw ang nobya ko. Talagang nagkakamali kayong dalawa. Hindi ako si Chemian. Ako si She Xiangla. She Xiangla? Tama. Kaya hindi ako ang taong hinahanap ninyo. Nagkamali ba talaga ng tao? Si Chamian ay laging mahiyain, hindi talaga siya katulad nito. Pero sa mundo, paanong mayroong 2 taong ganito kahawig? Anong gagawin mo? Ako, hindi lang makapaniwala na sa mundong ito, mayroong 2 tao na ganito kahawig. Hindi ka ba talaga si Chemian? Kung ganon, may kambal ka bang kapatid o ano? Napakakaiba talaga ninyong dalawa. Pasensya na, may gagawin pa ako, aalis na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Miss, kung hahawakan mo pa ako, tatawag na ako ng pulis. Xiaoxing, anong nangyari sa'yo? Kailangan nating pigilan ang babaeng ito. Kung Chumian man siya o hindi, dalhin muna natin siya at tanungin ng 2 beses para malaman. Miss, ang ganda mo talaga. Kamukha mo ang isa naming kaibigan. 3 taon na siyang nawawala. Ngayong nagkakilala tayo, isa itong tadhana, di ba? Bakit hindi ka muna umupo at makipag-usap sa amin? Pero hindi ko naman kayo kilala. Ano pa ang pag-uusapan? Walang problema, umupo ka lang at makipag-usap. Miss Xi, taga saan ka? Taga Timog. Kung gayon, bakit ka pumunta sa Imperial Capital? Iniimbestigahan mo ba ang aking pamilya? Miss Xie, paumanhin. Ang hitsura mo ay talagang kamukha ng isang kaibigan namin. Kaya medyo nawala sa sarili ang nobya ko. Magpakilala. Ang pangalan ko ay Feng Shenjun. Ito ang nobya ko, Chu Xing. Kilala ko siya. Isang influencer, di ba? Ikaw pala ang 3 anak ng Feng Group. Pero hindi ba niya sinabi sa publiko na magkaibigan lang kayong dalawa? Oh? Kayong dalawa ay parehong may iba't ibang buhay. Ano ang pinagsasasabi mo? Nag-aaral pa siya para maging maayos ang kanyang pag-aaral at hindi siya maabala. Kaya nagpasya kami na ipahayag pagkatapos ng graduation. Influencer, pero takot pa rin sa gulo? Mr. Feng, baka naloko ka lang? Ikaw talaga si Chumian, di ba?
Anong ang isang estranghero ay ganito kumilos laban sa akin? Pasensya na po, miss. Diretso kasi ako magsalita. Dahil hindi tayo nagkakasundo, mauuna na ako. Hindi ka pwedeng umalis. Hoy! Ako, hindi pa kita naipainom ng kape. Hindi na kailangan. Pasensya na po, miss. Hindi ko sinasadya. Xiaoxing, Ayos ka lang ba? Sinadya mo yan? Malinaw na sinadya mo yan. Ikaw si Chuming. Chuming, Nakita ko ang lahat kanina. Si Miss Chu ang gustong mag-alok ng kape sa babaeng ito at aksidente lang siyang nabangga ng babaeng ito. bulag ka ba? Mr. Feng, dalhin mo na ang nobya mo sa ospital para magpatingin. Mauuna na ako. Naging ganito na ang kalagayan ko. Gusto pa rin niyang tumakas. Imposible. Xiaoxing, Hindi dapat makatakas ang impaktang ito. Kailangan siyang dakpin. Chuming. Aray. Kung gayon, hindi na ako aalis. Xiaoxing, ayos ka lang ba? Mr. Feng, nakita mo ang anggulo kanina. Hindi ko talaga siya nahawakan mula simula hanggang katapusan. Ang kasintahan mo, baka gusto niya akong pagkakitaan. Hindi. Sobrang natuwa lang siya. Bakit hindi muna natin siya dalhin sa ospital? Kung dadalhin mo, ikaw ang magdala. Wala akong oras. Aalis na ako. Ay, Miss Xie, maaari bang ibigay mo ang iyong contact information? Ang kaibigan ko kasi ay hawig na hawig mo. Baka may connection kayo? Marami akong gustong itanong sa iyo. Ngunit ako, walang dalang cellphone. Sa susunod na linggo, 8 ng gabi, kaarawan ng kasintahan ko, magho-host ako ng birthday banquet sa Saints Throne Hotel. Dapat ka talagang dumalo. Ako. Chuxing, ayos ka lang ba? Gusto mo bang dalhin kita sa ospital? Ako ang kaklase mong si Yecheng. Pakialis mo muna. Nakita kita kanina. Kasama si Xie Xiangla. Magkakilala kayo? Kilala mo siya? Siya. Dati, pinapagawaan ako ng kung ano-ano. Pinapagawaan? Naaalala ko. Kadiba ang pamilya ninyo ay gumagawa ng pekeng dokumento? Pasok at maghanap. Siguraduhin ninyong mahuhuli niyo siya. Opo. Basta hindi ako pupunta sa lugar kung saan pwedeng kumpirmahin ang pagkakakilanlan online. Itong ginawa kong peking identification card na parang totoo, kayang lokohin ang ordinaryong tao. Mukhang, sa tulong nitong peking ID, makakaya kong manirahan sa lungsod na ito. Pagkatapos nitong pagbalik, gaganap ako ng eksena na parang nagka-mental breakdown ako at hindi siguro madadamay sina Nanay Fang at Nanay He. Simulan na ang pagkilos. Gising na pala kayo. Binibini. Ang lalim naman ng tulog ninyo. Matagal na kayong hinihintay ng batang Panginoon. Bihira makita ang batang Panginoon na may ganitong kabait na ugali habang naghihintay. Dumating si Lityangke? Halika, tutulungan ka ni Hema na magbihis. Ay, ang ganda ng damit na ito. Halika? Ang talino talaga ng Binibini, kaya nang magsipilyo mag-isa. Binibini, ang galing mong pumuri. Binibini, magbihis tayo ng maganda para matuwa rin ang binata. Ano? Isa na ba akong gininto ang ibon ni Lityangke ngayon? Naglalaro pa rin pala siya ng video game? Hindi po pwede ang presyong ito. Ibaba pa. Ibaba pa? Napakababa na nga. Kung hindi ibaba, paano tataas muli? Baka magulo ang mga mamumuhunan. Hindi nila alam kung ibebenta o magdaragdag ng pusta. Wala akong pakialam kung mamatay sila. Basta tayo kumita. Opo. At saka, kalihim tungkol sa paglilingkod sa presidente ng CA. Binigyan ko siya ng kapangyarihan. Binigyan ko siya ng malaking bonus. Tapos lumipat siya sa iba. Ang basura na yon. Kailangan ko pa bang ituro sa iyo kung paano haharapin?
Ikaw, lumapit ka. Anong ibig sabihin nito? Ang iyong kamay. Napupakaliit. Baliw. Sobrang baliw. Ang magandang bulaklak. Bakit mo pinutol? Binata, ang mga halaman. Umakyat sa labas ng pader? O hindi na maganda tingnan? Kaya pinutol ko. Naisip kong gawing palamuti para sa binibini. Paano taon-taon may ganitong mga traitor na bagay? Ganoon ang tao. Pati na rin ang mga bulaklak. Ilang rosas lang naman, kailangan bang sabihing traidor na napakaseryoso? Kung nakalabas na sa pader, bakit pa pananatilihing buo? Durugin sa katas. Itapon sa basurahan. Dito mismo durugin. Opo, binata. Ang pagiging kontrolado ni Lityangke ay talagang nakakatakot. Paano kung ako? Maliit na bagay? Huwag kang matuto ng ganitong pagiging traidor? Ako ang nagpapakain sa'yo. Ako ang nagbibihis sa'yo. Kung susubukan mong tumakas, ako ay Ano? ililibing kita sa ilalim ng mga rosas para gawing pataba ng bulaklak. Huwag kang mangarap na makapagtago hanggang dulo ng mundo. Sa country, ako lang si Li Tianjue ang ayaw hanapin, pero wala akong hindi mahahanap. Alam kaya ni Li Tianjue na tatakas ako. Pero bakit hindi niya ako diretsyong ibinulgar? Natatakot na? Balit na bagay. Baka naiintindihan mo ako? Mukhang hindi ka naman ganoon katanga. Ang lalaking ito ay mas mahirap harapin kaysa sa pamilyang Chu. Kung talagang nabasa niya ako, ang pagtakas ngayon, baka hindi magandang pagkakataon. Bumaba na ang init. Mukhang kailangan ko pang dagdagan ng pampalasa. Sa susunod na Sabado ng gabi, alas 8, birthday ng girlfriend ko, gaganapin ko sa St. Peter Hotel. Ang birthday party, pakiusap, pumunta ka. Nagpadala na naman ang batang master ng bagong fashion. Sa totoo lang, ang mga damit sa Rose Garden ay sapat na. Hindi ba? Ay, wag mo nang sabihin, ang ganda naman ng damit na ito. Siguradong napakaganda ng aming dalaga kapag suot niya ito. Sayang lang, wala siyang pagkakataong suotin ito sa labas. Sino nagsabing walang pagkakataong suotin sa labas? Wow, ang ganda. Chuksing, ang laki talaga ng gastusin ng pamilya mo. Direkta ninyong inupahan ng isang buong palapag ng Shengzuo. Wala yan. Narinig ko, maraming mayayamang binata ang darating ngayon. Chuksing, ang daming mayayaman na nakapalibot sa'yo. Sino ba sa kanila ang pipiliin mo? Magkakaibigan lang sila. Dumating para ipagdiwang ang kaarawan ko at magbigay regalo. Hindi ito tungkol sa pagpili. Inggit ako sa'yo at marami kang kaibigan na makapangyarihan at maimpluwensya. Hindi ba? Pwede mo akong ipakilala sa isa. Sino ang gusto mong ipakilala ko sa'yo? Ang ikatlong ginoo ng pamilya Feng. Para sa akin, sa lahat ng mga binata mula sa mararangal na pamilya, siya ang pinakagwapo. Nakita ko siya kanina sa labas. Mamaya sa hapunan. Ipakilala mo ako sa kanya. Feng Shenzhen? Anong ginagawa niya sa labas? Mukhang naghihintay siya ng tao. Naghahanap sa magkabilang gilid. At medyo nagmamadali. Naghihintay ng tao? Tiyak na si Feng Shenzhen ay naghihintay kay Chumian. Paano naman maglakas loob si Chumian na pumunta sa lugar na ito? Ang ganda mo ngayon. Salamat. Salamat sa pag-organisa mo ng napaka-perpektong kaarawan ko. May isa pa akong sorpresa para sa iyo. Xiaoxing, tingnan mo. Kung sino ang dumating? Chumian, talaga palang naglakas loob siyang dumating. Naghahanap ba siya ng kamatayan? Masaya ka ba? Walang dahilan para maging masaya. Sa totoo lang, sa simula wala rin akong pag-asa. Akala ko hindi siya darating. Pero dumating pa rin siya. Mukhang nasa puso pa rin niya tayo. Halika,
Hindi ba't marami kang gustong itanong sa kanya? Dadaling kita. Sandali lang, Shenjun. Tumawag sa akin si Tio at sinabing, ang proyekto mo sa Shangsheng, hindi pa tapos. Kaya huwag mo munang ituloy ang paglalaro. Ay, tingnan mo. Nagsisimula na ang kaganapan. Sinamahan mo na rin ako. Dito ako, nagreserba ng suite para sa iyo. Para tapusin mo ang proyekto. Ipadala kay Tio. Saka ka bumalik para samahan ako, hindi ba? Xiaoxing. Gaano man gawin ang proyektong ito? Aabutin pa rin ng 2 oras, hindi ba? Kaarawan mo ngayon? At tayong 3, sa wakas ay nagkita-kita. Ibig mo bang biguin mo si Tio? Hindi ba? Sa ganoong paraan iisipin niya na ako ang dahilan kung bakit ka nagbago. Xiaoxing, Sige, nandito naman ako. Hindi ko hahayaang tumakas ang tsumian mo. anong ibig mong sabihin na tsumian ko? Tapos na ang mga bagay na yon. Sige, magtatrabaho ako. Uunahin ko muna ang mahalaga. Pagkatapos ay babalikan kita. Sige, magtrabaho ka na. Aalagaan ko si Tsumian. Kung gayon, tanungin mo siya kung bakit ayaw niyang gamitin ang totoong pangalan. Meron ba siyang pinagdadaanan? Sundin mo siya. Kapag lumabas siya ng suite, pigilan mo siya. Wag mo siyang hahayaang pumunta sa banquet. Masusunod po. Ngayon, kailangan kong bigyan ng tamang pagtanggap si Chumen. Tunay kang isang hipokrita na nang-aakit ng mga tao. Ganoon ka noong 18 ka, at ganoon ka pa rin sa edad na 21. Chuxing! Nanan, nakita. Kamu ba ang babaeng iyon? Nakita ko. Si Feng Shenjun ang nagdala sa kanya. Kaibigan mo ba siya? Napakawalang respeto naman niya sa iyo. Hindi man lang siya nagsusuot ng maayos na damit at nakasuot pa ng jacket. Ang pangit. Masarap sa pakiramdam. Narinig ko, nililigawan siya ni Feng Shenjun. Huwag mong sabihin na hindi kita binigyan ng pagkakataon. Kakaalis ko lang kay Feng Shenjun at wala siyang imbitasyon sa kaarawan ko. Ang ibig mong sabihin. Hindi ito maganda? Kaarawan mo pa naman ngayon. Ayokong masira ito. Ay nako, gayon pa man, sa bawat salo-salo, pare-pareho lang ang mga pakulo. Paminsan-minsan ay may pagtatanghal ng payaso, masaya pa rin ako. Sige. Maganda? Bakit hindi pa kita nakita sa bilog na ito dati? Sino kang binibini? Magkakilala tayo. Ito ang calling card ko. Ang kumpanya namin ay Watian Electronics. Ang pamilya ko rin ay may kumpanya. Halika, 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 halika. Sino itong babae na hindi ko pa nakita? Nakita ko na lahat ng kaibigan ni Chuxing. Ikaw lang ang hindi ko pa nakita. Pasensya na. Pakipakita ang imbitasyon mo. Wala akong imbitasyon. Ako ang nobyo ni Binibining Chu, si Ginoong Feng ang nagpasok sa akin. Ang nobyo ni Binibining Chu. Ngayon ay lumalabas para maghanap ng libreng pagkain at inumin. Hindi na ba kayo nag-iimbestiga? Hindi nobyo ni Chuxing si Feng Shenjun. Ano ang pinagsasabi mo? Bakit mo naman sinasabing nandito ako para manglamang? Hay, umaakto pa rin. Sabi mo kaibigan ka ni Chuxing. Ihahatid kita kay Chuxing. Kaya kong maglakad mag-isa. Chuxing. Ano? Ang daming tao? Chuxing. Siya. Sabi niya kaibigan mo raw siya. Anong klase mo siyang kaibigan? Ginang, mukhang hindi tayo magkakilala, hindi ba? Napahiya ka na, hindi ba? Anong nangyari, Nanan? Choosing. Hindi mo pa alam. Sumiksik ang taong ito sa Saint Seat Hotel. At sa birthday party mo pa, gustong manglamang ng pagkain at inumin? Nakakatuwa talaga. Oo nga. Naibunyag na namin siya. Kumakain at umiinom pa rin siya dito. Hindi ba siya natatakot na mabusog ng sobra? Tama. Ang Saint Seat Hotel na ito, nakapasok ang ganitong klase ng tao, nakakasira ng araw. Sa tingin ko itong mga bagay na ito, nahawakan na niya lahat, hindi ko na kayang kainin. Pasensya na. Ngayon ay ang aking birthday party. Nakasira ako ng araw sa inyong lahat. Waiter, ang mga bagay na nahawakan niya, alisin niyo lahat. Opo. Hay. Paano naman ang taong sumiksik na ito? Binibini, namimiss kita. Siguradong may pinagdadaanan ka. Ganito. Ipapakuha ko sa kanila. Ang pagkain na ipapabalot para sa iyo, dalhin mo pa uwi at kainin. O ano, okay lang ba? Ginagawa niya akong namamalimos para ipahiya ako. Choosing. Hindi ka pwedeng masyadong mabait. Ang ganyang klaseng tao, kapag nakapasok sa bahay ninyo, makakapasok din sa iba, hindi pwedeng palampasin. Tama? Sobrang bait mo naman. Hindi pwedeng palampasin ang babaeng ito.
Ginoong Lee, magpupuno ako ng baso para sa iyo. Kami, alam namin, sa country na ito na magnegosyo, kung wala ang pag-aalaga mo, Ginoong Lee, walang negosyo ang lalago. Tama, tama. Ginoong Lee, sa susunod, sana ay alagaan mo pa kami ng mabuti. Isang banda, ginagalang niyo ako. Sa kabilang banda, gusto niyo akong mamatay? Ano ba yung sinasabi niyo? Uy! Oo nga, Ginoong Lee. Totoo yan, Ginoong Lee. Noong araw na iyon, sa night market ako, nakatagpo ako ng isang babaeng assassin. Halos mapatay niya ako. Ito? Sino ang gumawa? Lumabas na lang kayo. Ano? Nakatagpo kayo ng assassin? Anong nangyari? Kayo ba ang gumawa? Hindi. Ginoong Lee, palagi akong tapat sa inyo. Ay nako, medyo mainit dito. Gusto kong lumabas at maglakad-lakad. Sana, pagbalik ko, ang taong iyon ay lalabas na. Kung ako ang magtuturo, ang kahihinatnan ay hindi maganda. Hindi ba siya ang isa sa Kyang Yuan? Hindi siya baliw? Alam niyo na pala kanina pa? Kapag naisip mo, huli na ang lahat. Teka, hindi ka pwedeng umalis. May ninakaw ka pa siguro? Gusto kong suriin. Bitawan mo ako. Hubarin mo ang damit mo. Gusto kong tingnan kung may ninakaw ka. Bilisan nyo, tingnan nyo, may nawala. May ganitong klaseng tao na nakapasok sa party. Baka, nagnakaw lang. Talaga namang masipag ka. Walang sinabing kahit ano si Chusing, tapos inilabas niya lang ang asong ito para mangagat ng kung sino-sino. Ang laki ng suot niyang jacket. Sigurado, para lang itago ang ninakaw. Hubad! Bilisan mo, hubad! Paano kung hindi ako maghubad? Hindi ka maghubad? Kung hindi ka maghubad, hindi ka makakalabas dito ngayon. Magnanakaw ka, hubad. Kung maghuhubad naman ako at wala kang makita, kailangan mong lumuhod at humingi ng tawad sa akin. Ako. Basta hubarin ni Chumian ang kanyang damit, makikita ang electronic bracelet. Pagkatapos, malalaman ng lahat na siya ay galing sa squatter area. Nako. Bakit nawala ang hikaw ko? Bigay pa yun sa akin ng nanay ko? Pwede niyo ba akong tulungan hanapin? Ikaw ang nagnakaw. Hubad. Hubad? Pahubarin niyo siya. Hubarin mo na. Bilisan mo, hubad. Kung maghuhubad ka at wala, edi hihingi ako ng tawad sa'yo. Mabutit na sabi mo yan. Ikaw naman, Binibining Chu? Binibini, mga kaibigan, gusto lang din naman nilang patunayan. Hayaan mo lang sinanan na suriin ka. Kung talagang wala naman, hihingi ako ng tawad sa iyo, okay? Luluhod ka at hihingi ng tawad. Sige. Luluhod ako at hihingi ng tawad sa iyo. Narinig mo ba? Bilisan mo, hubad. Ako mismo ang gagawa. Hubarin, 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 hubarin. Ang ganda. Saan galing itong magandang damit? Ang ganda niya pala kapag nakadamit. Ano? Hinahangaan mo ang ganda niya? Hindi ba ninyo hahanapin? Hanapin ninyo. Tingnan ninyo kung sino sa inyo ang may pulseras, kung sino ang may hikaw na nasa akin. O sabihin, kahit itong damit na ito, kailangan ding hubarin? Hubarin mo. Kung kaya mong hubarin. Sige pa, hubarin mo lahat. Tingnan natin kung sino ang mapapahiya. Kung gayon, itong damit ko. Dapat ikaw ang maghuhubad sa akin. Kung pagkatapos hubarin at hindi ninyo makita ang gusto ninyo, ididemanda ko kayo. Magrereklamo ako sa media at iiyak. Isang grupo ng mga mayayaman, pinilit maghubad ng damit. Nagtatago pa rin pala siya. Ano? Ang ganda ng trip ni Binibining Chu. Hindi siguro niya iniisip na itong aking lace ribbon makapagtatago ng hikaw mo, di ba? Kagabi lang, nakarinig ako ng isang balita. Ang pulisya, hinahanap ang isang babaeng tumakas mula sa squatter. Mula sa taas hanggang sa itsura. Sa tingin ko, kamukha niya ang dalagang ito. Ano? Nagtago mula sa squatter? Ay, nahawakan ko pala ang hamak na tao mula sa squatter. Mamamatay na ako. Oo, ang mga tao sa squatter ay mayroong electronic lock. Si Chushing kanina ay gustong tingnan kung mayroon siya nito sa kamay. Miss Chu, minsan sinasabi mong magnanakaw ako.
Minsan sinasabi mong galing ako sa squatter. Ano ba talaga ang gusto mong gawin? Kung galing sa squatter, malalaman natin sa pagtingin. Imposible. Imposible. Nasaan ang electronic lock? Nasaan ang electronic lock ng taga-squatter? Imposible. Paano nangyaring wala? Nasaan ang electronic lock ng taga-squatter? Hindi kayang basagin iyon ng ordinaryong tao. Naglakas loob kang saktan ako? Kung sasaktan ka, sasaktan kita. Kailangan pa ba akong magsulat ng application report? Nabaliw ka na ba, babae? Pati anak ng Konsehal Chu, naglakas loob kang saktan. Guwardiya, guwardiya. Binibini, wala naman tayong away. Wala kang imbitasyon. Pumunta ka sa birthday party ko para gumawa ng gulo. Gusto ko lang i-verify, bakit mo pa ako sinaktan? Tama. Guwardiya, bilisan ninyo. Paalisin ninyo ang babaeng ito. Ang damit na ito ay talagang magandang tingnan sa kanya. Boss Lee, gusto mo ba akong bumaba at tumulong? Hindi na. Tingnan natin kung paano. Ang maliit na ito ay makakayanan ng sitwasyon. Opo. Nangahas pa siyang manakit sa seating. Halika, sumama ka sa akin sa presinto. Kung mangahas kang hawakan ng isang daliri ko, maniwala ka o hindi, ang pamilya mo at ang Tian Electronics bukas ay mawawala na sa A-Country. Ang laki ng yabang mo. Ano ka ba? Para mawala ang Tian Electronics namin? Wala akong silbi, pero ang aking pinagmulan, ikinatatakot kong kayong lahat, ay hindi nyo kayang kalabanin. Boss Lee, mukhang siya ay gagamitin ang pangalan mo para makaligtas. Ang maliit na ito, nagmamarunong? Inakala niyang sapat na gamitin ang pangalan ko? Walang ebidensya, sino ang maniniwala? Ikaw? Hanapin ang tamang oras, bumaba ka at magbigay ng patotoo para sa kanya. Opo. Ang iyong pinagmulan? Ano ang pinagmulan mo? Ang apelido ko ay Xie. Xie? Mahalaga ba ang apelidong Xie? Para maging ganyan kalaki? Miss, hindi mo ba alam na ang seating ay Xie din ang apelido? Ang seating ay Xie ang apelido. Ano naman sa iyo? Ang ibig niyang sabihin, siya ay supling ng pamilya Xie. Ang kayamanan ng angkan ng pamilya Xie ay kayamanan ng buong bansa. Sa hangganan, halos silang nagkokontrol ng lahat. Gusto mong sabihin, isa kang supling ng pamilya Xie? Nabaliw na ba si Chumian? Hindi siguro niya iniisip na sa ganitong pagpapalusot, magkakaroon na siya ng bagong pagkakakilanlan at hindi na kailangan bumalik sa squatters area? Hindi. Tingnan ninyo, ang suot niyang gown, ito ang estilo ni designer Abby. Isang reporter, paano siya nagkaroon ng karapatang magsuot ng damit ni Abby? Baka peke? Sa tingin ko, ang tahi ng kanyang gown, hindi mukhang peke. Kung gayon, siya nga ba ay supling ng pamilya Xie? Kung gayon, ang kanyang angas, tunay na kakaiba sa karaniwang tao. Pero kanina, pinahubad pa natin siya. Baka. Itong grupo ng mga tanga, nag-iimbento na ng kung ano-ano at tinatakot ang sarili. Sinabi mong isa kang supling ng pamilya Xie. Wala namang problema. Dito, sakto, ito ang Saint Seat Hotel ng Xie Group. Nanan, ipatawag mo ang manager. Papayagan ko siyang kilalanin kung ang pamilya Xie ay mayroong ganoong anak na babae. Chumian, ikaw mismo ang nagdala sa sarili mo sa kapahamakan. Binibini, bakit ba iyon pa ang pinili mong gayahin? Ang magpanggap na mula sa angkan ng Xie? Kulang-kulang ang ranggo ng manager. Hayaan mong tawagin ang taong may pinakamataas na kapangyarihan sa Santo Cilia. Ginoong Lee, tunay ba siyang mula sa angkan ng Xie? Ang henerasyong ito ng angkan ng Xie, walang anak na babae. Kung gayon, naglakas loob pa siyang magsinungaling ng ganyan? Kung naglakas loob siyang magsinungaling ng ganyan, dapat ay kaya rin niyang panindigan. Ano ang kinalaman niyon sa akin? Bakit mo ako sinusundan? Lihim mo siyang bantayan? Kung may isang hibla man lang ng buhok niya ang mawala, huwag ka nang magpakita pa sa akin. Opo. Siya ba talaga ang mula sa angkan ng Xie? Malalaman din natin mamaya. Nakakuha ako ng sumbong na mayroong nagpapanggap dito na mula sa angkan ng Xie. Sino siya? Mr. Huang, pakikilala po. Itong ginang ay mula sa Xie Corporation. Siya po ba ang panganay na anak? Anong klaseng biro yan? Sanay ang pamilyang Xi na manatili sa timog, hindi sila pupunta sa Imperial Capital. Bukod pa rito, wala akong natanggap na anumang balita.
Lakas loob kang magpanggap na tagapagmana ng pamilyang She. Hindi ka ba natatakot mamatay? Hindi ako tagapagmana ng pamilyang She. Ako ang tagapagligtas ni She Aoran. Hindi nagtagumpay sa pagpapanggap na tagapagmana ng pamilyang She. Kaya sinabing tagapagligtas ni Mr. She. Mga gwardiya, hulihin ang impostor na yan. Masusunod po. Sinong maglalakas loob na hawakan ako? Nagsisigaw lang. Bakit mo sinisira ang manika ko? Mr. Huang, kung ako sa'yo, tatawagan ko si Yesi Aoran para kumpirmahin ang bagay na ito. Para hindi mo pa isugal ang iyong kinabukasan dahil dito. Ang aking kinabukasan, hindi ko na kailangan ng iyong pag-aalala. Ang pamilya Si ay laging misteryoso. Paanong ang batang ito sa isang bunganga ay masambit ang pangalan ng kasalukuyang pinuno ng pamilya Si Aoran? Kaya pala... Sabihin mo kay Shi Aoran. Mr. She? Dumating ako para humingi ng kapalit sa aking pagliligtas. Naiintindihan ko. Binibine. Mr. C, pakiusap, video call po. Sige, ngunit ang lahat ng tao dito, isa, walang aalis. Hindi pa tapos ang birthday party na ito. Naiintindihan. Ipapaikot ko na ang mga tao, palibutan ang lugar ng kaganapan. Palibutan ng maayos ang lugar ng kaganapan, walang sino man ang pwedeng lumabas. Opo. Alam kong ikaw yan, Chumian. Umalis ka nga pala sa Wind Island? Sinabi ko na, naaalis din ako sa Wind Island. Chumian, iniligtas mo ang buhay ko. Ngunit hindi kita mailigtas palabas sa squatter. Hindi mo kailangang sisihin ang sarili mo. Hindi kita sinisisi. Paano ka nakalabas? Sa pag-alis mo na ito, ang mga tao sa Wind Island, hindi ba sila magkukumahog at iiyak? Sa loob ng 3 taon, ang mga tao sa Wind Island ay tinuring ka na nilang kanilang sandigan. Sa pag-alis mo na ito, ang mga tao sa squatter, paano na sila mabubuhay? Kung nanatili ako, hindi ba't magkakaroon pa rin ng mga magsasaksak ng pulso at mga tatalon sa dagat? Kung hindi ako may puot sa pamilya Chu sa puso ko, hindi rin ako mabubuhay. Ganoon nga. Kung makakatayo ka lamang sa bansang A, magkakaroon ka pa ng pagkakataon para iligtas ang mga tao sa squatter. Huwag na nating pag-usapan iyon. Ngayon nakalabas ka na, isa ka ng malayang tao. Hindi na ganoon kahigpit ang kontrol. Sa wakas ay matutumbasan ko na ang iyong buhay na iniligtas mo. Magpapadala ako ng tao ngayon para sunduin ka sa imperial na kapital. Ano man ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Sa tingin ko, hindi maaari. Bakit? Nakasalubong ko. Si Li Tianke. Ano? Paano mo naman nakasalubong ang taong iyan? Siya ang sumagip sa akin mula sa pulo ng hangin. Siya pala. Sa bansang A, si Li Tianke lang ang may kakayahang iyan. Gaano mo kakilala? Si Li Tianke? Isang taong matindi na bihirang makita. Ang tatay niya, si Li Jingkang, noon ay isang malaking personalidad na puno ng lakas, pero binaril lang niya upang paalisin sa pwesto. Ngayon, nakatira na lang siya sa Litian family estate, naghihintay ng kamatayan. Kaya niyang gawin iyon sa sarili niyang ama? Paano pa kaya sa ibang tao? Mukhang ayaw din kalabanin ni Si Aoran si Li Tianke. Hindi ako makakaalis. Kay Li Tianke sa tulong ng pamilya She. Talagang kailangan kong umasa sa sarili ko. Isa pa? Kaaway o kaibigan mo siya? Sa ngayon ay maayos pa naman ang sitwasyon. Pero hindi ko na alam ang mangyayari. Si Li Tianke, hindi ko siya mabasa. Ang makalabas ng ligtas sa Qiang Yuan ang pinakamahusay na diskarte. Chumian, sa iyong kakayahan, ang makatakas mula kay Li Tianke ay hindi naman mahirap. Kapag nakatakas ka, punta ka sa aking hangganan, sa sakop ng aming pamilya Xie. Maipagtatanggol kita sa harap ni Li Tianke. Pansamantala. Hindi ko pa nababayaran ang aking paghihiganti, kaya hindi ako maaaring pumunta sa hangganan. Chumian, ako... Tama na.
Ako na ang bahala sa sarili kong problema. May utang kang pagligtas sa akin. Bayaran mo na iyon ngayon. Dasal ko na hindi siya ang tagapagligtas ng pamilya She. Dasal, dasal, dasal. Si Chumen ay tiyak na hindi. Sa slum area na napakababa, napakasamang lugar na tinitirhan niya ng 3 taon, paano siya magiging tagapagligtas ni Shea Auran? Mukhang si Chumen. Totoo ang sinabi niya. Siya nga ang tagapagligtas ni Ginoong Xie. Malaking utang na loob iyon. Sa ganoong paraan, kung pupunta siya sa hangganan, makakakilos siya ng malaya. Sinira mo ang Barbie doll ko at inupuan mo pa ang upuan ko. Walang upuan ko iyon. Oo, upuan mo. Inupuan ko. Ano naman ang magagawa mo? Ginoong Huang, huwag kang magpaloko. Hindi siya maaaring maging tagapagligtas ni Ginoong Xie. Binibining Chu, kung si Binibining Xie ang tagapagligtas ni Ginoong Xie, mas alam mo pa ba kaysa sa akin? Siyempre alam ko. Siya ay ampon ng pamilya Chu. Isang ampon na nagsilbi lamang upang ilayo sa akin ang mga kalamidad. Isang basura na dapat namatay sa slum area. Oh? Ano ba ang alam mo? Ano? Abang ginawa mo? Nasaan ang electronic lock mo? Paano mo ito tinanggal? Ikaw na marumi mula sa squatters area. Ano ba talaga ang ginawa mo? Ngayon ko lang nakita. Ang anak ni Congressman Chu, napakawalang hiya pala. Mga tao, hawakan ninyo ang babaeng ito na puno ng kalokohan. Hayaan si Miss Shea ang magdesisyon. Bitawan niyo ako. Mr. Huang, nababaliw ka na ba? Pinaniniwalaan mo ang sinasabi ng isang manloloko. Ako ang anak ni Chu Zhengming. Ako ang inyong VIP. Nakakatawa. Gusto ni Congressman Chu ng sponsorship mula sa iba't ibang puwersa. Maglalakas loob ba siyang kalabanin ang pamilya Xie? Bukod pa rito, may CCTV sa venue bilang ebidensya. Kahit pa umabot sa palasyo, ikaw pa rin Miss Chu ang bastos. Miss Che, ako ang hindi nakakilala sa iyo. Nagkakamali ako, patawad. Si Chu Sing ang nag-udyok sa akin na gawin ito. Sa totoo lang, ayaw kong pagdudahan ka. Nagkakamali ako. Miss Chu, ang kaibigan mo ay nagpakita na sa iyo ng isang magandang halimbawa. Gawin mo rin. Hindi mo talaga pwedeng maging tagapagligtas ng pamilya Xie. Ikaw na marumi mula sa squatters area. Gusto mo akong lumuhod sa iyo. Karapat-dapat ka ba? Hawakan siya. Bitawan niyo ako. Alam niyo ba kung sino ako? Hindi nga namatay. Ang dati kong ama, matagal na tayong hindi nagkita. Tatay, tulungan niyo ako. Pinapaluhod ako ng putang inang to. Sino ang tinatawag mong putang ina? Siya ang dakilang tagapagligtas ng pamilya Xie. Ginoong Huang, tama? Paano? Hindi ko alam kung ano ang nagawa ng aking anak na babae. Para magalit ka? Ang inyong anak ay hindi ako ang nagalit, kundi si Binibining Xie. Binibining Xie? Tama. Si Binibining Xie ang tagapagsalita ng pamilya Xie, ang tagapagligtas ni Ginoong Xie, at may malaking utang na loob ang buong pamilya Xie sa kanya. Ngunit ang anak mo, ipinahiya siya sa harap ng lahat nang walang kahit isang paghingi ng tawad. May malaking utang na loob ang buong pamilya Xie sa kanya. Hindi ito dapat magkamali. Totoo nga kaya na ang taong nasa harap ko ay hindi si Chumian? Magkamukha lang ba sila? Kung ganoon, masama ang mangyayari. Ang kalabanin ang pamilya Xie na may daan-daang taong kasaysayan ay tiyak na magdulot ng malaking kaaway sa sarili. Binibining Xie, ako ay hindi naturuan ng maayos ang aking anak, kaya nagalit ka. Marunong talaga siyang maging mapagkumbaba. Anong tinutunganga mo dyan? Hindi ka pa rin ba hihingi ng tawad kay Miss Xie? Tay, nabaliw ka na ba? Ako, pagsusuriin mo sa kanya? Ikaw na tanga ka. Hanggang ngayon, hindi mo pa rin pinagsisisihan. Pinahiya mo lang ang pamilya namin. Bilisan mo na at humingi ng tawad. Paumanhin. Miss Chu, ganoon lang? Naaalala ko pa ang sinabi mo. Kung nagkamali ka sa akin, luluhod ka para humingi ng tawad. Miss Xie, ako. May karapatan ka bang magsalita rito? O si Councilor Chu, luluhod para sa kanyang anak? Hindi ito si Chumian. Si
Si Chumian ay hindi man lang nangangahas na tumingin sa akin ng direkta, paano siya maglalakas loob na magsalita sa akin ng ganyan? Miss Shay, bakit kailangan mong mang-api ng ganoon? Dahil si Counselor Chu ay gustong makialam sa bagay na ito, wala akong pagpipilian kundi hayaang humarap si Shea Oran. Ikaw na tanga ka. Ang gulo na ginawa mo, ikaw ang mag-ayos. Miss Chu, halika rito. Lumuhod ka. Humigi ka ng tawad kay Miss Shea. Paumanhin, Ginang Shi. Maging tapat, Ginang Chu. Ginang Xie. Ako'y nagkamali na naging dahilan upang sa aking kaarawan. Ikaw ay mapahiya. Paumanhin, patawarin mo ako. Binibine, tingnan mo, nasayahan ka ba nito? Ang binibining ito, minsan sinasabi na ako'y walang silbi. Minsan sinasabi na ako'y magnanakaw. Minsan, sinasabi na ako'y nakatakas mula sa squatter at nais pa akong patanggalan ng damit sa harap ng lahat. Sa tingin mo, masasayahan pa ako? Ano, ginawa rin ng binibini ng pamilya Chu ang kalokohang ito? Walang pasensya. Kahit na pinaghihinalaan na si Ginang Shea ay si Chumian, hindi ba pwedeng hintayin na lang siyang dumating at lihim na gapusin at pagkatapos ay hihiyain at bubugbugin sa bahay? Ginang Chusheng, buong puso akong dumalo sa iyong kaarawan. Hindi ko akalain na ganito mo ako hihiyain. Kung gayon, ang pagdiriwang ng iyong kaarawan ay huwag mo nang ituloy. Gibain ang buong lugar. Opo. Wag. Saan ka pupunta? Anong gagawin mo? Bakit naman ganyan ka ka-emosyonal, Miss Chu? Ay, hindi mo pa nakakain ng birthday cake, di ba? Halika. Papakainin kita. Miss Ye, sumusobra ka na yata. Ay, nadulas lang ang kamay ko. Dilatan mo ang mga mata mo at tignan mo ng maigi. Maganda ba? Sa kanilang lahat, ikaw siguro ang pinakasikat, di ba? Sa susunod, magkakaroon ka pa kaya ng ganyang araw? Ano bang gusto mong gawin? Gusto kong makita kang mapahiya. Gusto kong pahirapan ka. Dilatan mo ang mga mata mo at tignan ng maigi. Binibining siya ngayon, talagang mali ang anak ko. Babalik ako sa ibang araw na may dalang magandang regalo at bibisita sa inyo. Ginang, alam ko na po talaga ang pagkakamali ko. Paumanhin, humihingi ako ng tawad. Humihingi ako ng tawad, patawarin niyo na ako. Ngayon pa lang hindi mo na kaya? Ikaw din ay nakakaramdam na tinatapakan, na iniinsulto. Choosing, maaari mo namang matapos ang birthday party na ito ng maayos, ngunit pinili mong paglaruan ako. Inaakala mo bang napakatalino mo? Sasabihin ko sa'yo. Alam ko, ang lalaking may kulay abong buhok na iyon, may gusto siya sa iyo. Sadyang ginamit ko siya para magpanggap na saksi. Sadyang ininis kita. At sinadya mong inisin ako. Sino ka? Sino ka ba talaga? Hulaan mo. Ikaw ba si Chumian? Hindi gagawin ni Xie Xiangla ang ganito para pahirapan ako. Chumian? Sino si Chumian? Baliw ka. Sa harap ng napakaraming mayayamang anak ng Imperial City, sa harap ng mga supling ng pamilya She, sabihin mo ang tungkol kay Chumian. Gusto mo bang malaman ng buong bansa na nag-ampun ako ng isang babae para protektahan ka? Ang birthday party na ito, baka si Chushing ay hindi makakalimutan hanggang sa kanyang kamatayan. Ngayon, ay hanggang dito na lang siguro.
Konsehal Chu. Dapat mong disiplinahin ng maayos ang iyong anak na babae. Kung hindi mo kayang disiplinahin ang sarili mong anak, paano ka magiging isang konsehal na lumalaban para sa mga tao? Ngunit ang cake na yon ay masarap pa rin. Kung gayon, binabati ko si Ginang Chushing. Sana ay mayroon kayong kaparehong araw at taon, katulad ngayon. Pa, sinabi niya na siya. Sinabi niya kanina na siya. Huwag ka nang magsalita. Hindi siya si Chumei. Kung siya si Chumei, edi hindi siya namatay sa squatter at ako ang mamalas. Tingnan mo ang pagpapakita niya ngayon, gaano karaming hirap ang dinanas ko. Si Chumei ay ipinanganak kasabay ko sa parehong taon at buwan. Sinabi mo kay Mama, ipinanganak siya para ilayo sa akin ang kapahamakan. Bantayan ang Ginang She kanina. Tingnan kung sino ang nakita niya, saan siya pumunta, at ano ang ginawa niya. Naiintindihan ko, Konsehal Chu. Sige na. Kailangan nating malaman kung itong Ginang She ay si Chumei. Hindi ko inaasahan ang maliit na bagay na pinulot ko lang sa squat. Magaling pala kumilos. Talagang humahanga sa kanya si Sir Lee. Ang bobong nilalang na ito, gumagamit ng ganoong klasing bobong paraan. Hahangaan ko pa siya? Nagagalit lang kayo sa taong iyon sa Qiang Yuan. Kasi hindi niya agad ginamit ang pangalan ninyo, di ba? Ipadala sa akin ang mga litrato at video ngayong araw. Opo, sabi hindi raw humahanga. Kung hindi humahanga, bakit humihingi pa ng litrato at video? Pagkatapos ninyong ipadala sa akin ang mga litrato at video, burahin ninyo lahat sa cellphone ninyo, walang matitira ni isa. Opo. Teka lang, Sir Lee. Parang may kakaiba. Ang babaeng ito, mula sa Qiang Yuan, paano siya magiging tagapagligtas ni Xie Aoran? Ilang mukha ba talaga ang meron siya? Minsan, basura lang mula sa squatter. Minsan, siya rin ang naghihiganti sa mag-ama ng pamilya Chu. Ngayon, siya rin ang tagapagligtas ng pamilyang Xie. Iimbestigahan mo sa loob ng 3 araw. Bakit naman ako naghahanap na naman ng trabaho sa sarili ko kung wala namang problema? Ang ganito kahalagang bagay, bakit hindi mo agad sinabi sa akin? Third Young Master, naghihintay ako sa tabi ng sasakyan. Nakita ko si Counselor Chu. Buhat-buhat si Miss Chu palabas. Doon ko lang nalaman na may nangyari. Kaya naman ako tumakbo para hanapin kayo, hindi ba? Ang alam ko lang, wasak na wasak ang venue. Ang iba hindi ko na alam. Umalis na si Xiaoxing. Paano naman si Chumian? Nakita mo ba si Chumian? Wasak ang venue. Nasaktan kaya si Chumian? Sino po ang sinasabi ng Third Young Master? Hayaan mo na. Hindi ko rin maipaliwanag sa'yo. Bababa ako para hanapin siya. Puno na. Anong puno? Ang dami pang bakante sa elevator na to. Sabi ni Mr. Lee, puno na. Eh di puno na. Bakit naman kayo ganyan? Sinong niloloko nyo? Bakit? Mas mabuting balikan nyo ang kasaysayan sa bansa ng A kung ano ang tama. Sino kayo? Bakit kayo ganito kayabang? Mr. Lee, susunod na lang kami. Buti at may nakakaintindi pa. Third Young Master, bakit mo sila pinagbibigyan? Ikaw ang Third Young Master ng grupo ng Feng. Siya si Li Tiangke. Ano? Ang lalaki kanina ay makapangyarihan at mayaman. Ang taong walang awang pumapatay? Si Li Tiangke. Kahit hindi naman kami magkakilala ni Li Tiangke, bakit niya ako tiningnan ng ganoong tingin? Sa mundong ito, may mga taong sadyang mapalad sa buhay.
Kahit gaano pa kasama ang ugali, kahit gaano pa kapasaway, may magtatanggol pa rin sa kanila at maghahatid pa uwi. Si Chu Jiangming, hindi ka ba nasisiyahan? Chu Mian, mahaba pa ang lakbayin. Alak bilang kapalit ng cake? Binabati kita sa 26 mo. Kaarawan. Ang tanga ko. Hindi ko inaasahan na ang beer na ito ay may malakas na epekto. Ang buwan na ito ay nagtatago sa mga ulap. Wala man lang bituin ang lungkot. Chu Mian, Huh? ikaw nga ang may ganyang pangalan. Bakit ganyan ang pangalan mo? Siguro kung ako ay matutulog ng matagal, may iba namang makakagising ng matagal. Kung ako ay mamamatay, makakahiram si Chushing ng aking buhay. Upang mabuhay. Matulog ng matagal? Magising ng matagal? Sino ka naman? Ano? Napakalasing mo na ba at hindi mo na ako makilala? Ikaw at yung apelidong Feng? May hindi magandang relasyon ba kayo? Feng ano? Feng Shenjun! Feng Shen. Ano? Hindi ko kilala. Mabuti. Hindi mo ba ako tinanong kanina? Kung sino ako? Sasabihin ko na sa iyo ngayon. Sino ka ba? Ako ang lalaki mo. Hindi ba't sinabi mong kaibigan kita? Batiin mo ako ng maligayang kaarawan. Ako ang lalaki mo. Wag na kung ayaw mong sabihin. Gusto mong mag-celebrate ng kaarawan? Oo. Sindihan ang paputok. Ang ganda. Maganda ba? Maganda. Ang galing. May kapareho ako ng kaarawan at kapareho pa ng pangalan. Ito ay para sa'yo. Basta maging masunurin ka sa tabi ko, ano bang gusto mo, ibibigay ko sa'yo. Ang ganda. Ang saya ng taong iyon. Hindi niya ipinagtanggol si Chushing, pero may nagpaputok pa rin para sa kanya. Hindi tulad ko, walang nagpaputok para sa akin, at walang naghatid sa akin pa uwi. Aba sir, gabing-gabi na? Uuwi na po ba tayo? Uwi na tayo.
Ang Sir Lee na kilalang pabago-bago ang ugali, ganito pala mag-alala sa isang tao, siya pa ang nag-abot ng damit at binuhat siya. Ang sakit ng ulo ko, hindi dapat ako uminom. Isa pa, kasama lang ako rito. Paano kung may masira akong gawain dahil sa pag-inom? Hindi ba ako nasa football field? Bakit ako ngayon nasa Rose Garden? Si Lee Tiangke? Bakit siya narito? Saan ka pupunta?